Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day at Happy New Year Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa unang episode ngayong taong 2026 ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At sa ngalan naman po ni Ms. Sharon Enriquez ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Jessel Aquino at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy New Year, Miss Jessel! At syempre sa lahat po ng ating mga ka-TNK. Happy New Year din po, Miss Honey! Kumusta ba ang inyong naging selebrasyon ng bagong taon, Miss Je? At sana ay naging masaya, no? At higit sa lahat ay nakapagpahinga ka dahil mahaba-haba rin yung ating holiday season. Totoo po, Miss Honey. Naging masaya at maingay yung New Year celebration po namin nasa bahay. No? Kaya naman po, excited po ako para sa episode natin ngayong araw. Good to know, Miss Jessel, no? At excited din ako actually na sa magiging talakayan natin dahil ang ating episode ay pinamagatang bagong simula kahit anong petsa. Ayan, sino ka dyan, Miss Honey? Kaya sa mga ka-TNK natin na nakatutok ngayon sa ating live stream, pwede po kayong mag-comment o mag-share ng inyong mga New Year goals at pag-usapan po natin yan mamaya-maya lamang po. And speaking of live stream, Miss Jessel, nais nating batiin ng happy TNK viewing ang lahat ng nanonood ngayon sa Facebook ng Philippine Commission on Women at Radio Magazine at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. Happy TNK listening naman po sa lahat ng nakatutok on air sa Radio Magazine 1278 AM kung saan live po ang ating program tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At sa mga ka-TNK naman natin na hindi maabutan ng ating live stream, meron din po tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, 738. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At mapapanood din tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa Afford the Box. At kung hindi nyo pa rin po yun mapapanood, mababalikan po ang ating mga past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa Digital God Library. Talagang walang Wala silang ligtas. Muli po, welcome po sa ating panibagong episode ng Tinig ng Kababaihan. At sa taong ito, hangarin naming maihatid ang mga usaping tunay na malapit sa puso ng bawat Pilipina at pakinggan palalo ang kanilang mga tinig at kwentong nakakaantig. Tama ka dyan, Miss Honey. At gaya nga po ng nabanggit ninyo kanina, pag-uusapan po natin ngayong araw ang isang napakahalagang topic, lalo na't bagong taon na naman. Ito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng goals o mga layunin sa buhay kahit anong petsa pa yan. Kasi Miss Jessel, di ba, hindi lang naman dapat tuwing January 1 o tuwing New Year. May pagkakataon na magkaroon ng bagong simula ang sino man sa atin. Dahil ang pagbabago, hindi lang nag-uumpisa sa paingay sa New Year o sa mga fireworks, no? Ang tunay na transformation, pwedeng magsimula kahit anong petsa. At sa ating mga kababaihan, especially, kahit anong araw, pwede mong unahin ang sarili mo. I agree, Miss Honey. Kasi minsan, may mga pressure po sa ating mga babae na kapag hindi ka nagsimula ngayong New Year, late ka na kaya next year ka na lang ulit. Pero paano naman po mga ka-TNK nating may mga trabaho, may mga anak na inaalagaan, at may mga church no or community obligations pa. Exactly. Para kasing sinasabi sa atin ng mundo, no, lalo na kapag New Year na, magbago ka na ngayon. Pero lingid sa kaalaman ng iba, no, may mga kinakarga ang mga kababaihan na emotional
at mental load araw-araw. Kaya dito sa ating programa, gusto nating ipaalala na hawak natin ang ating oras. Hindi yung oras yung may hawak sa atin. Tama po. Kaya may karapatan kang magpahinga, may karapatan kang magsimulang muli kahit anong petsa. At gusto ko lang idagdag, Miss Honey, na hindi lang goals ang pag-uusapan natin ngayon. No? Kapag sinabing New Year, New Me, hindi ibig sabihin biglaan at malaki agad. Minsan, ang maliliit na hakbang gaya ng pag-inom ng ekstrang baso ng tubig o pagkakaroon ng 10 minutong katahimikan sa umaga ay makakatulong pa rin sa iyo sa pagbabago sa mga sarili natin. Ang tawag dyan, yan yata, Miss Jessel, yung sabi na, micro-resolutions. Yung maliliit pero malalaking ambag sa mental health at self-confidence natin. At mga ka-TNK, ang micro-resolutions na ito ay accessible sa inyo. Hindi kailangan ng malaking pera, hindi kailangan ng luxurious ito or bongga, di ba? Hindi kailangan umalis ng bahay para lang ma-accomplish ito. Sumasang-ayon po ako sa inyo, Miss Honey, dahil ang self-care ay karapatan po, hindi po ito luho, hindi rin po ito reward. Ito ay pangunahing pangangailangan ng bawat babae. May trabaho man, nasa bahay man, anuman ang edad o estado sa buhay. At syempre, isa sa mga bagay na gusto nating bigyang diin ngayon na isang uri rin ng self-care ay ang pagkatuto ng bagong kakayahan. New skills, sabi nga, di ba? Ayan. Dahil hindi late ang sinuman para matutong muli. At muli, hindi kailangan na gumastos ng mahal para makita natin ang mga itinatago nating talents or potential. Tama ka dyan, Miss Honey. Dahil sa pagkatuto po natin ng bagong skill, ay natutuklasin natin ang halaga natin. Napapatunayan natin na kaya pa pala natin at marami pa tayong pwedeng makamit. Kumbaga po, sky is the limit nga po. Kaya nga sa lahat ng ating mga ka-TNK, pwedeng iniisip mo, ay hindi ko kaya yan, o kaya masyado na akong matanda para dyan. Wala akong oras o wala akong pera. Ang daming dahilan, di ba? Ang episode natin ngayon ay para sa inyo. May bagong ikaw na naghihintay sa'yo dahil may bagong simula para sa'yo kahit anong petsa. Ayan, marami na po tayong na pag-usapan. At mas marami pa po tayong mapag-uusapan po na mas malalim na pag-uusapan. May makakasama po tayo ngayong araw na mag-guide po tayo para ma-reclaim po natin yung ating mga sarili, no? And help you become the amazing you. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Anong nilalaman ng iyong puso? Iyong mga mithing bilang babae. Komplikado man ay laging positibo. Natanaw ang makabuluhang pagbabago. Masubo ang karahasan at pang-aabuso. Malipol ang armadong tunggalian. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Ligtas na espasyo para sa batang babae. Tamang pagsasanay at edukasyon ay gamitin. Kalusugan at kagalingan ay di may sandabi. Pangangalaga ng kalikas ay ating layunin. Pagtibayin ng dignidad at karapatang pantao. Malayang pagdedesisyon at kapangyarihan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat,
ang tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahala kanya. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Bagong Simula kahit anong petsa, kasama po natin ngayong araw live dito sa ating studio ang isang certified leadership coach na may 2 dekadang karanasan in training and human resources development. At ngayon, siya po ay President and CEO ng The Amazing You Incorporated. Mga ka-TNK, welcome po natin sa ating programa si Miss Marie Grace Fernandez o mas kilala po bilang Coach Grace o Coach G. Happy New Year po, Coach G. Happy New Year, Miss Honey. Happy New Year, Miss Jess. Jessel. Happy Jessel. Happy New Year, mga ka-TNK. Thank you for having me today. Happy New Year, Coach G. At dahil nga po, New Year na naman, marami po ang nagsasabi ng New Year, New Life. Nais po naming malaman, paano nga po ba ito nagsimula at bakit nga po ba nakasanayan na natin ng mga Pilipino ang mindset na tuwing New Year lang dapat magsimula ang pagbabago? Actually, kasi, di ba, parang phone, or computer, parang sobrang dami ng clogged or nagbabagal na siya, ang dami ng failure, ang dami na parang reset yung pagbabago. 'Di ba parang pag gusto natin ulit na na maging functional ulit at the highest maximum capacity, nag-reset tayo. So, doon nag-umpisa yung mindset na, okay, ang dami nang nangyari, January, Feb, ganyan, nag-try ako, parang tapos hindi naman okay. It's like magical na nagkaroon sila ng clean slate. Parang chance, hope na, okay, pwede kong magkaroon ng pagkakataon na mag-start ulit ng fresh, ng hindi tira-tira dahil talagang inaano mo na lang madalas parang pag November, December, parang hinihila mo na lang yung sarili mo. Parang hindi na yata ako aabot ng bagong Konti na taon. lang. Oo. So, ganyan, I think nag-start yung mindset na bagong taon, bagong buhay. Bagong taon, bagong panimula. And I believe na hindi talaga dapat ganon yung mindset natin kasi madalas, kung totoo yun, di sana most people who have tried to do something or to recreate or reset themselves to be better people, di ang dami na sanang magagaling talaga, magaganda, di ba? Successful talaga. Kung yun ang tamang way of doing a reset. So, ang ganda nung topic natin talaga today. Tapos, di ba, parang kahapon, January 1, ngayon January 2, tapos nung December 31, talagang lahat halos nakasanay. At saka, parang ang sarap kasi pag may kasabay ka. Kaya parang lahat, pag New Year, ito na talaga. Pero yun, maraming nag-resolution ng January 1, tapos January 2, hindi pa rin nila nagagawa. Wala na naman. Puro bukas na lang ulit. Next year na lang. Parang ganon. So, I think that's where it started. But I think also that it's a wrong mindset kasi nagkakaroon tayo ng limitation. Dahil, paano pag lumampas na, na-miss na nila yung opportunity for a reset. Ayun. Nabanggit mo, Coach G, kanina, no? Yung minsan nga, yung failure, nabanggit mo. Kasi marami sa atin nakakaranas nga nung tinatawag na failure fatigue o yung pakiramdam mo, ay, resolution na naman, tapos di ko na naman siya magagawa or bigo na naman ako, ganyan. Paano po ba yung tamang paraan ng pagre-reset ng mindset natin pagdating dyan sa usaping yan? Failure fatigue is very common, lalo na sa babae. I have coached a lot of leaders in different industries, and sometimes when people, especially women, tayong mga babae, iba kasi talaga tayo mag-isip. So, when we keep on failing, lalo na sa mga big goals natin, tayong mga babae, mahilig pa naman tayo sa mga,
talagang malalaki, amazing, big things in life. And when we keep failing, imagine 2020, tinry mo, 2021, tinry mo, 2022, every year you keep trying, nakakapagod. I have talked to so many, ayoko na, hindi ko na kaya, wala yan. Hindi ko na overcome to, hindi na pwedeng mag-win again. So that's very, very common. And the bad thing about that is when we really set goals kasi, gusto natin malaki agad. Kaya nagkakaroon tayo ng ng failure fatigue. And dahil nga malaki yung tinitingnan mo, hindi mo na na-appreciate. Yung maliliit na Oo, wins, no? Oo, parang, hey, yung mga iba, hindi ka na bungangera. Yung mga nanay na, alam mo yun, ang dami mo nang hindi nagagawang mali, or marami ka nang na-accomplish in small things na you fail to celebrate because you're always focused on the big things. And that does not help you to have a better reset. Parang ganon. Kasi nga, nakatingin ka lang sa malaki. Nahirapan ka nang mag-restart. Ganyan siya. Opo. So, yung tamang mindset po ay celebrate din yung mga small wins. Yes. We always hear that, pero we don't. We don't do it. Parang Yes. ganon. Celebrating small wins, pero wala talaga. It's like you getting up earlier. It's like you not being late at work. It's like you not nagging on your children to do the things kasi you remember na, okay, this doesn't work anymore, so I'll focus on the little things. Exercising a little bit more, drinking more water, kanina na-mention nyo yan, tapos having more time with self, ganyan. That's already, or instead of, that's already a big win. Kanina nabanggit din po nung nag-uusap kami ni Miss Honey na yung mga tinatawag po nating micro-resolutions. Ano nga po ba ito and ano po yung mga halimbawa nito and ano po ba ang psychology or science behind it? Micro-resolutions are very important. Like what I said, ako every year, I really spend time before the New Year breaks. Nagluluto ako ng mas maaga or nagpe-prepare ako, and then I take a moment to myself. Naglalak ako ng door. Katulad nung December, dyan na kayo, lalaro yung mga bata. Ako, I was there in my home office with my journal, with my mind na kinlear ko. And then, I really write big goals. And then, I do small micro-resolutions. Like, I start with, dati lagi, grabe yan, late kang matulog, syempre late kang magigising. So, I started with, adjusting. Lalo na yung mga nasanay na ilang taon mo nang ginagawa, medyo naging ingrained na yung habit na yun sa'yo, na parang, okay lang yan, babawi na lang ako ng tulog pag ganito. Ito, I'd like to focus on sleep, okay? Kasi sobrang importante to sa atin, lalo na sa mga kababaihan na ang dami-daming ginagawa. And, sleeping is one of the key or one of the best way to reset your mind para mag-function ng maayos yung utak natin. Alam nyo, itong mind talaga, imagine 6,200 thoughts a day. Repetitive thoughts. And maraming negative thoughts na kapag meron kang gustong umpisahan, ang brain kasi kinreate to protect you Parang pag nararamdaman niyang mahihirapan ka, pipigilan ka niya. So you have to make small habits of fighting those thoughts na pipigil sa'yo to do even the small things. So micro-resolutions like, kung dati 7 a.m. ako nagigising, I'll start waking up earlier ng kahit 6:30 every day. Hindi agad 5 a.m. O kaya, mag-iipon ako ng 1 million. This year, debt-free. As in, dami-dami. So, kailangan mong mag-start ng mga resolutions na based on your capacity muna. Tapos, may timeline na, halimbawa, ang goal mo sa mga negosyante, ang goal mo, ganitong amount, ang gusto mong kitain, i-break down mo siya into every month, every week, every day. Ako,
ako, ano ko talaga to, every minute counts. As in, so yung mga maliliit na desisyon natin, it could build a habit na kokontra dun sa mind mo na puro malaki yung nakikita. Pag nasanay ka in doing small things, nare-reset yung mind mo. Okay, that's good. Okay, go to the next. Parang ganon. I hope that makes sense. Coach G, marami pong mga kababaihan, no? Yan nga, multitaskers. Kasi kung ano-ano yung pilit na pinagsasabay-sabay, yung pag-aalaga sa pamilya, for example, tas may trabaho, yung iba may side hustle pa, bukod doon sa full-time work, tapos yung iba may volunteer work pa sa mga church or sa community. Kaya hindi maiwasan, no, na nasustress na sila. Sa dami nilang gustong gawin. Paano po ba sila makakapagsimula ng bagong habit na hindi, minsan kasi yung gusto ko start ng something new, bagong hobby for example, kaya lang pati yun nakakadagdag ng stress. So paano po bang magsimula ng bagong habit na hindi nadadagdagan yung stress o pagod nila? Okay. Una, sobrang familiar yung multitasker ng mga babae. And we wear a lot of hats. True. And una, tanungin mo muna yung sarili mo. Why? Why do you do the things you do? Kasi, kaya ka na-stress kasi hindi malinaw yung why mo. Why do you take care of your kids? Why do you do this? Why do you go and serve the community? And why do you need to start a new habit? The why will really drive you to start kahit napagod ka. I remember one time po, sobrang pagod ako. Like, I am grateful kasi nakapag-meeting ako, naging productive ako. Yung ganon. And then, I started going back. Ba't ko ba ginagawa yun? Yun naman ang kailangan kong gawin talaga. So, in building a habit, like what I said kanina, it's also like a micro thing you have to do every day. If you want to start, ito mga practical things. If you want to start, ito yung number, pag nag-top 10 ka na goal ng mga Pilipino, isa dyan, getting healthier, di ba? So, yun na lang muna, natin ngayon. So, if you want to be healthier, you start with kahit ilang, exercise lang. Ako, sobrang nabasa ko for everyone who wants to read, Atomic Habits by, grabe to, ang ganda, maliit. So, kung gusto mo mag-exercise, dapat visible yung mga elements na kasama doon sa pag-exercise. One is yung exercise clothes mo, dapat, yung attire mo. Makikita mo na siya in the morning. Kung gusto mo magbasa ng bagong libro, kailangan nandyan sa harapan mo lagi yung bagong libro. If you want to drink more water, dapat laging nasa harap mo water. If you, alam niyo yun, and if you also want to stop doing something that you don't want to stop, take it out of your sight. That's how to start a new habit. And be careful kasi dapat consistent ka. Dapat, sabi nila 21 days. Hindi po totoo yun. Dapat 90 days. 3 months. Totoo. Even even sa mga business development or anything and coaching. Normally, ang life coaching sessions we start with 90 days muna. So, you start, even habit. Ito habit natin na magnega. Kung habit mo, laging reklamo yung lumalabas sa bibig mo, kailangan umpisahan mo by stopping yourself. That's a habit also that you get to develop. Yon. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanaw na madakalaga niya. Kamangha-mangha talaga, huwala. Ang kahirapan, kaya mong labanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim mo papansin ang iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka
talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga wala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Opo, kanina nabanggit niyo din po na kailangan nga nakikita, ganyan, kailangan visible, and yung mga babae nga po ay maraming hats na sinusuot. And Coach G, minsan kaya tayo nasi-stress, no, yung mga kababaihan po especially, kasi we do not know when and how to say no. As a life coach po ba, naniniwala ka ba rito? And ano po yung mga maipapayo niyo po sa ating mga ka-TNK sa aspetong ito? Okay. Ako kasi ang daming gustong mag-set ng appointment. Just this morning, I had to say no to someone who wants to have an appointment with me. And I'd like to tell mga ka-TNK, mga women out there, no is a complete sentence. And babalik ako dun sa sinabi ko din kanina na if your purpose is clear, why you do things, it's easy to choose when to say no and when to say yes. Just like this invitation. January 2? Hindi pa ba holiday pa yon? But I know my purpose eh. I know that this brings glory and honor to the one who created me, or ma-honor, makakatulong sa mga kababaihang nag-struggle na talaga. Then I will say yes. I will be willing to wake up earlier on January 2 and do things. Pero may mga no's. No na hindi align sa purpose mo sa buhay. Ladies at mga kasama na rin natin na hindi ladies out there, alam nyo, if you know why you do things, madaling mamili. Kung kahit na gaano ka-enticing yung activity, pero hindi siya align doon sa goal mo sa buhay, madaling mag-no. And hindi tayo required. Kasi alam nyo, parang meron akong kausap, gusto mo, kumakain kami, you want more? Ang sagot, sabi namin, ano yun? Tayong Pinoy, hindi tayo marunong mag-no. Kahit busog na yun. Alam mo yun, nahihiya tayo eh. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na straightforward, no? It's not bad to say no, lalo na kung hindi talaga siya align sa purpose mo sa buhay. Ayan. Coach G, ayan. Marami naman po yung natatakot sumubok, no, na mag-aral, kunyari, new skill, for example, or sabi mo nga, yung mag-exercise, ganyan. Minsan dahil po sa edad, o minsan kulang sa budget. Yan. Ano po bang mapapayo nyo sa kanila upang mahanap ang kanilang hidden talent ng, regardless of age and yung kakayahan financially? Okay. Siguro gusto ko mag-focus doon sa starting fresh muna, no? Sa starting new. I'm not young anymore. My eldest is 27. He's turning 28 this coming January 8. Shout out sa anak ko. Happy birthday. I'm not very young anymore, but I started this company, The Amazing You Incorporated, 2 years ago lang. And we were able to train more than 3,000 participants. Hindi pa namin nabibilang yung last year. Hindi pa. And nakakatakot mag-umpisa. Lalo na kung galing tayo sa maraming failure or hindi pa natin natatry talaga ever. Pero alam nyo, paulit-ulit ako na baka maano na kayo. Pag alam mo yung purpose mo, bakit gusto mong gawin ng isang bagay, walang pipigil sa'yo. So, when I started this company, mayroong mga nagsabi, marami nang gumawa niyan. Si ganito, si ganyan. May mga minention pang pangalan. Pero, clear kasi kung bakit ko gagawin eh.
sana hindi lang selfish ambition na meron ka lang gustong patunayan, ganyan. Hindi, pangit kasing motivation yun eh. It should be something that will give more meaning sa buhay mo na kasi hindi natin sure bukas. Ayan, mga ka-TNK, hindi natin sigurado kung magigising pa tayo bukas. Why not try? Gawin mo na ngayon yung mga naiisip mong gawin, matagal na matagal mo nang pinipigilan. Gawin mo na, and ano kung hindi mag-workout, at least you tried, wala kang regret. Pangalawa, yung parang exercising at saka pagiging healthy, total yan din naman yung naano natin, ano? Alam nyo, hindi kailangan mag-gym. Kasi meron ka lang pad or yung pwede ka nang mag-exercise ng libre. Tapos alam nyo, ang dami palang libreng courses ngayon. Kung gusto mong mag-start sa LinkedIn, ang dami kong kaibigan na nagkaroon ng certification sa LinkedIn for free. And sa mga barangays, mga ganyan, alam ko may mga barangays na nag-offer din ng mga libreng training. Baka hindi ka lang kasi nag-e-explore dahil ang nauuna na naman, yung utak na naman natin, no? Nega na Mahirapan ka. Naku, ayoko kitang mahirapan. Baka mag-fail ka. O kaya mo talaga yung kahihiyan na mag-offer, mga ganon, or mag-try ulit. So, kailangan mong pusuan yung brain. Sabihin mo sa kanya, hindi, ito talaga yung gusto ko. Tapos alam nyo ba, ang amazing about this is, pag na-rewire yung brain, magiging alay mo na siya. Okay, come on, ganyan na yung magiging language ng brain. Sige, kaya mo yan. Di ba ginusto mo yan? Kaya mo yan. That's how the brain works, totoo. Pag na-unleash yung potential ng isang tao, ay magiging unstoppable talaga siya. Ayan. Speaking of pagiging unstoppable po, no, paano naman po nakakatulong yung pagkakaroon nga nila ng bagong skill sa self-worth po o pagpapahalaga sa sarili ng isang babae, lalo na kung siya po ay matagal na nagstay dun sa bahay po nila? To be honest, sometimes kasi, ang definition natin ng self-worth is kung gaano kalaki yung pera o halaga o kung magkano lang yung pera mo sa bangko or hindi eh. Self-worth is the value, 'di ba, na nabibigay mo sa mundo, yung paano ka nakakatulong sa ibang tao, and hindi siya tungkol sa hindi monetary. And madalas yun nga, pag nag-start ka ng bagong skill, marami ako na-meet mga ka-TNK na dati din siyang housewife, plain housewife, and then dahil malalaki na yung mga anak niya, gusto niya mag-try ng kakaiba. And alam nyo, they're flourishing right now kasi they discovered, actually, meron na yun eh, dati na, nire-discover lang nila. Magagaling naman dati. Kaya lang, syempre, priority ang anak, diba? Ang family, which is really very good. Kung ikaw ay nandyan ngayon sa tahanan mo at nakafocus ka lang sa anak mo, that's a calling in itself. And yung, grabe po, ang hirap ng Eto ha, I've been working with young people. Ang tindi po ng pinagdadaanan, mga mommies out there, ang tindi po ng pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Paano kung busy ka? Kasi you're trying to find your value outside home. Ang tunay mong calling muna for now ay nasa bahay. I-value nyo po muna yung calling na yan. At pag dumating yung time, at sa mga tapos na, katulad ng mga matagal nang hindi nasa balik sa kung saan nyo man gusto, balikan nyo lang kung saan ka tumigil. Tapos, try to connect kung ano yung gusto mong maging, and then work on it one day at a time. Ha? Hindi nagmamadali. Walang karera. Hindi po totoo na buhay ay karera. Kanya-kanyang pacing yan. Walang deadline. Okay? Walang deadline. Basta, yung araw-araw natin, i-count natin each day. Meron akong dati 'di ba lagi tayong every gising is a blessing. Ngayon, every gising be a blessing. That's self-worth, 'di ba? Every gising be a blessing. Yes.
Tsaka naalala ko yung song, dahan-dahan lang daw, buhay ay di karera. Ayan. Usaping self-care naman tayo, Coach G. Minsan kasi sa dami ng iniintindi ng ating mga ka-TNK, no, nalilimutan na nila yung sarili nila. Yeah. Yung iba kasi iniisip dagdag gastos lang or luho lang yan. Ano ba yung pananaw mo tungkol dito, Coach G? Hindi po totoo. You cannot pour from an empty cup. Never. Nanay, eto yung anak, nanay. Anak, nagluto. 'Di ba? Nag-pour ka. Nangaral ka sa anak mo, nag-pour ka. Nag-ayos ka ng mga lahat-lahat, nag-pour ka. Tapos at the end, ubus ka na. How can you pour again? Kaya, mainit na ulo, konting ano lang, wala na, hindi na nakakapag-function well kasi empty na eh. Or minsan nagkakasakit na. Exactly. And I'll be honest with you, how do I start each day? I really start with myself. Every single morning. Wala akong kakausapin, wala akong i-chat, wala akong ititingnan na whatever sa gadget ko. I start with myself because I believe that when I am okay, I will be okay to others paglabas ko. So self-care, libre lang yun. I just really do stretching. I read my Bible, I do my devotion every day, and then I pray, I plan, and then saka ako lalabas. Libre yon. Yung self-care naman na ibang definition ng self-care, syempre, lalo na pag umaharap ka na sa tao, kailangan maraming brand na hindi naman mahal. Even natural things you can use to take care of your body. And ulitin ko po, hindi natin standard ang ibang tao. May kanya-kanya tayong lane na dadaanan na you cannot compare. Yung classmate ko kasi ganito, yung kabatch ko ganyan na, yung kapitbahay na, no. Wag mong madaliin, basta keep walking dun sa lane na pinagkatiwala sa'yo, then you will be really okay and fulfilled. And again, kailangan buo yung cup mo, puno yung cup mo before you can pour to others. So self-care is top priority for all of us, lalong-lalo na mga babae. Ano daw tayo cooking pot, halo-halo. Tapos pag nag-fail tayo sa isa, failed na yung buong tayo, pagkatao. Hindi. Pag nagkamali ka lang sa isang part, yun lang yun. Focus on that. Hindi ka total failure. Yun. Ganda naman nun, Coach G, no? Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa kahirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan, mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad, sa usaping ekonomiya, karapatang pagtaot ng media, sa kabataan, kalikasan, pagsamunang buong sambayanan. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako.
Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Coach G, kung yung isa naman po sa ating mga ka-TNK ay nasa gitna nga po no, siguro ng failure or ng crisis ngayon, halimbawa po nawala ng trabaho o may pinagdaraanan po sa pamilya niya, paano naman po niya magagamit yung konsepto ng starting over anytime? Yun. Ang ganda, no? Parang connect na sa lahat ng question natin. Okay. Mga ka-TNK, alam nyo ba? Naku, kung alam nyo lang pinagdaanan ko. Parang, nandito ako ngayon, nagsasalita sa harapan ninyo. I have experienced lots of failure and blunders. I have made wrong decisions in my life. As in, that made me who I am today. So, hindi talaga, I don't believe in failure. It's actually learning from the experience. Balikan mo lang, saan ba nagka-problema? Saan nag-umpisa ito? Ano yung dahilan kung bakit mo to nararamdaman? Ano yung root cause ng problema? Hindi sino, ano. Kasi pag sino mahirap ako talaga yung problema. No. May root cause. Saan nagkamali? And then, alam nyo, pag nakita nyo yon, learn from it. I will not do this again. Hindi ko na to uulitin. And in case, maulit-ulit, balik lang ulit. Bangon ulit. I tell you, kung ang basihan yung failure ko in the past, I will not be confident and really trying. And by the way, sorry babalikan ko pala. Nag-certify ako as life coach 2 years ago lang. So, yung starting over, ang hirap kaya, mga kaklase ko, mga bagets. mga bagets, tapos mga, oh my gosh, foreigner, like that. And totoo yan So, ang hirap po nung training na yon. And ayokong mag-fail nung time na yun, sobrang pressure, pero sorry, binalik ko naalala ko lang ngayon. And I was able to get that certification. It's under International Coaching Federation, so ano po talaga. Pero yun, kaya ko to sinasabi kasi naalala ko ulit yung mga problems na na-encounter ng mga people I'm coaching, na yung mga, kung nasaan ka man ngayon, may dahilan, okay? There's purpose in, babalik ulit sa purpose, in pain. Bakit ko kaya to nararamdaman? Ba't ko to nararanasan? Ba't ba ako dumaan dito? Ba't yung iba okay lang? Hindi ba ako kamahal-mahal? Ganun mga failed relationships. Ba't ganon? Ba't hindi simple lang? Bakit yung mga kabatch ko okay yung family nila sa akin? Hindi. Bakit lagi na lang ako lumulubog sa utang? Ba't hindi ako... Normal yan. Makakaalis ka din dyan if you start micro habits, if you start new mindsets. At ito pa, good news. Ginagawa ko ang reset, hindi every New Year. Every day. Nagre-reset ako. As in, meron akong ginagamit, okay lang po ba mag-share ng techniques? Rose thorn bud. Rose thorn bud technique, I do it every day or every morning kung anong okay sa inyo. Rose ay yung mga magagandang ginagawa mo na maganda ang resulta. Ginagawa mo na ngayon, tapos maganda resulta. Thorns, ito yung dahilan kaya ka nadidistract. Ito yung pumibigay sa'yo sa pagiging amazing. Tanggalin yung mga thorns. Ito yung titigilan mo na bad habits yon. And bud are the things you will start. So if you have that rose thorn bud habit every day, na uumpisan ko, ano nga ba yung ginawa ko kahapon na maganda? The other day na nag-work, okay, tutuloy ko yon. Ano yung mga pangit? Ay, na-distract ako kasi ganito, endless scrolling sa social media. Kala mo naman, social media influencer, diba? Nandun, ilang oras ka nang ganyan. Tapos, tigilan mo yon. Maging conscious ka. Or mga negative thoughts, tanggalin mo yon. Take captive of all the negative thoughts na papasok talaga sa 6,200 thoughts. Imagine, dami nun. Kailangan mong salain. And, bud, anong uumpisahan ko today na hindi ko pa nagagawa? So, every day,
honestly, every day, reset day. You don't wait for the new year. Bukas, January 2 na. Ay, January 3 na naman. Next Ayoko year na ulit. Next year na ulit. Ang dami niyan, Miss Honey, Miss Jessel. Mag-iipon ako. 1999 mo pa sinasabi yan hanggang ngayon. Di ka pa nakakaipon. Utang na loob. Resetting is not about the date. Okay? There's nothing magical about December 31, 12. There's nothing. Ikaw, kung handa ka na talagang magbago, then you can change anytime, any day. Ayan na nga. By the grace of God. Speaking of changing anytime, any day, Coach G, ano naman po yung isang micro-challenge na pwede mo pong maibigay sa ating mga ka-TNK na pwede po nilang gawin agad-agad no, pagkatapos ng ating program? And any tips po or message sa ating mga listeners and viewers para sa taong ito? Okay. Ang pinakamalaki kasi the battle is in the mind. As a life coach, I saw that people are really struggling right now because of their wrong mindset. The battle is here. So, when the mind is okay, the mind is clear, the body will follow. Everything will just follow. So, yung micro-challenge ko sa inyo, aming mga minamahal na ka-TNK, turuan nyo yung brain nyo na mag-isip whatever is pure, whatever is good, whatever is praiseworthy, whatever is yung kapuri-puri na mga thoughts, think about such things only. And when, di ba, ulitin ko, 6,200 thoughts and 60% to 80% po niya negative. Umpisahan natin doon talaga. Mindset. Umpisahan talaga. Micro-challenge ko sa inyo. Pag yan, ay, ayun na naman yung kapitbahay natin. I-capture nyo agad. Totoo! Tinuturo namin yan. Hulihin mo. Hindi ako nagbibiro. This is very powerful, guys. Very, very powerful. Sabi ko nga sa inyo, napagdaanan ko lahat to eh. Very powerful to be intentional and talagang, conscious na, ayun na naman yun na, bangon na, mamaya na, bamangon ka na. Mindset eh. Yung utak mo kasi talaga ang magdidikta. So, I want to encourage everyone to be conscious of your thought life. Be conscious of your thought life. What goes in there will really be the thing that will happen. So, anuhin natin, i-capture natin yung mga thoughts na hindi maganda, hindi makakatulong, hindi makaka-encourage, whether it's about other people, your past experience, or your now. And you can only face tomorrow if you really stay present. Tigilan mo na yung nakaraan. Tapos na yun Kaya nga gusto ng lahat ng reset eh. Dahil doon. So, kaya natin to. Just be, be intentional. Kaya mong matake captive of every thought. And prayer. More than anything else, I am who I am because of who God is in my life. Kaya sobrang gusto ko po at nagpapasalamat po ako sa pangalan kong Grace. Kasi mga bagay na hindi ko deserve kasi nga ang daming failure or mga palpak, pero God's giving to me because God is good and He's actually the one enabling me to do the things that I am doing right now. Thank you, Coach G. Coach G, mabilisan na lang po, saan po kayo makokontak ng ating mga ka-TNK? Secret. Guys, we have a Facebook page, The Amazing You Academy. It's our page. You can also really instantly find me #The Grace Factor. Yan ang SEO ko, #The Grace Factor. Or simply follow us at our The Amazing You Academy page po. We share a lot of things there and we do offer yung mga training programs that we have na available for anyone who wants to really be amazing. Okay. Thank you so much, Coach G. Ayan, muli maraming salamat po kay Coach Marie Grace Fernandez ng The Amazing You Academy sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon ngayong araw at sa lahat po ng bumubuo, syempre, ng The Amazing You Academy.
At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast natin ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita V. Valdiavilla and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. Tandaan, ang bagong simula ay hindi nakatali sa petsa sa kalendaryo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat desisyong alagaan ng ating sarili, sariling pangarap, sariling kakapakanan at sariling kakayanan dahil ang bawat kababaihan ay pwedeng mag-reclaim ng kanyang lakas at direksyon sa buhay, anumang edad at anumang sitwasyon. Mga ka-TNK, ako po si Jessel Aquino. Miss Jessel, no, yung take away ko nga dito, dapat maging intentional tayo sa ating mga thoughts and kailangan alamin natin yung ating purpose. Bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay? Dahil ang self-care ay hindi luho, kundi karapatan. At ang pangarap ay hindi deadline, kundi paanyaya na ituloy ang pagpapaunlad sa sarili mong hakbang. Sa bawat maliit na tagumpay at bagong natutunan, tiyak na mas magiging matatag, mas empowered at mas makabuluhan ang bagong ikaw. Dahil ang bagong simula ay posibleng magawa kahit anong petsa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM at sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng kahon, may mga sigaw